Okay mga lods, welcome back to another content. And for this video, pag-uusapan po natin yung debunk ni Joey kay Nika Gadi. Napakaganda ni Nika Gadi. Si Joey din naman ay maganda. Lalo na pag nakapikit ako. Hindi, joke lang. Joke only. So, okay, so bago yun, let's start off first with a fundamental understanding on how Miss Nika Gadi argues. Okay, so ang technique niya kasi, actually I would like to ask you guys kung pwede nyo rin gawin to kasi this is arguing using empirical data. Wala masyadong, hindi siya gumagamit ng mga typical na fallacies kapag nag-argue siya. It's just what the data says. Kasi nga, when you are basing it on data, mas objective yung take mo. Ito kasing mga ganito, it's what we call empirical information. Meaning to say, it was derived from research. It's derived using the scientific method. Now, if the research was done properly, ibig sabihin, usually naman yung mga firms na ganito, meron silang statistical standard na sinusunod, kaya sila nakakakuha ng ganito. Perfect example niyan yung population size. Kasi, syempre, ang laki-laki ng Pilipinas, you cannot ask them all kung ano yung gusto nila. 'Di ba? Hindi ka pwedeng pumunta sa 110 household para alamin kung ano yung pulso nila on a certain topic. That's why sa statistics, meron tayong tinatawag na N or yung population size or sample size na tinatawag. Lahat ng survey firms alam itong sample size na to. So pag nakakita kayo ng mga ganitong research, may ginamit nila yon and meron dun mathematical formula to infer kung given that sample size, kung gaano sila ka-confident dun sa data na yon. Confidence level ang tawag dun. So, gusto ko lang sanang intindihin nyo tong mga to kasi parang yung iba sa inyo nandidire pagka nakakita na ng data na ganito. Hindi. Actually, yan yung tinuturo sa college. Or sa senior high, 'di ba? Tinuturuan na kayo ng statistical method kasi nga that is a good indicator of things to come or a predictive models of things to come, 'di ba? Okay. So ano yung pinost ni Nika na naghihimagsik dito si Joey? Okay, kasi sabi niya rito sa post niya, DDS are not the majority, nor the Marcos loyalists and pinks. According to the recent survey, it's the Filipinos who do not have political color. It's probably the case. Sa tingin ako, naniniwala ako dito sa data nito kasi I can interpolate this or I can correlate this dun sa recent na lumabas sa senatorial election, 'di ba? Nung senatorial elections kasi, yes, malakas yung DDS faction kasi malakas din yung pink faction. Meaning to say, parang hindi na masyadong nag-a-identify as Marcos DDS ang mga tao. Pero I'm not saying na wala yon. The data shows otherwise, 'di ba? Mataas pa rin ang Duterte supporters at 29%. That is still significant, 'di ba? And 36% naman yung mga walang nabanggit or at that moment hindi nila kino-consider nila yung sarili nila as DDS, Marcos or pinks. They just have they just feel like eto na yung siguro they are fed up with the drama, 'di ba? Kasi meron mga ganun yung mga disenfranchised. That is what I believe you can interpret the data as that, 'di ba? Ngayon, etong si Joey kasi parang hindi niya naiintindihan itong mga ganitong klaseng information. It's really easy to interpret. And sinasabi niya na may self-serving si Nika Gadi, yung kayumanggi politics niya. Alam niyo yung kanta ni Francis Magalona, believe ako sa kulay ko, tayo ay Pilipino, may mahiti na lahat tayo Pilipino. That's the point ni Nika Gadi, is you give, wala naman siyang pinromote na isang politiko doon sa post niya. It's just saying na, hindi na DDS ang bida.
ang karamihan sa bida ngayon, disenfranchised Filipino na walang tinitignan na political color. That is one way of interpreting the data. Pero tingnan natin yung ngaw-ngaw ni Joey. Let's go. Hindi kayang mag-provide ng vision ni PRRD. Ganyan-ganyan. Pang ano lang yan, pang precious heart romance lang yan. Wala naman ganyang sinabi si Nika eh. He is just saying dito, ayan, yung mga propagandista are working overtime. That includes myself as well. Kasi, kung ako kasi, sinasabi ko sa inyo, bias ako pagdating sa mga Duterte. 'Di ba? Nasa anti-Duterte side of the propaganda ko eh. So, kasama ako diyan sa mga nag-overtime na 'yan. Ibig sabihin, ako din indirectly dinidebunk din ako ni Nika dito kasi nga din ako, bias din ako eh. That's the point. Girl. Okay. Ayan this is just what the data is saying. Ayan. Our numero, tas ayan. Okay. So, mga nagtaanong ko, eto, please check the site. Ayan. So, ano yan, don't take it personal yung mga ganyang klaseng survey. It's just showing you a trend, a pattern. Pero it doesn't mean na since yan yung pattern, yan na rin kayo. Hindi yun. Kasi, yan yung hindi ko maintindihan dun sa mga ibang mga ibang loyalista ng DDS Marcos Pink eh. Pag hindi kayo kasali sa data parang or hindi taliwas sa paniniwala nyo yung data nagagalit kayo. That doesn't hindi ganun yun. Okay. Walang pakialam sa inyo yung numbers. Okay, tuloy. Trust this kind of person na para bagang ang ibang mga tao na hindi niya kasundo sa politics ay walang kakayahan na mag-offer ng vision. Mayroon ba siyang sinabing ganun? Wala naman di ba? Yung data siya nagbe-base Pwede ka, wala naman siyang sinabi na kapag wala talaga Wala talaga kasi mabilis lang naman yan highlight niya lang doon yung ginawa mo naman personal attack. Totoo naman, the propagandista is working overtime and that applies as well sa BBM and Pink Camp. Gets mo ba, girl? Girl, you are to me. Meaning to say, kasi nga, meron 36% na undecided pa ngayon. So, kunyari, ikaw, makumbinsi kita na ang mga tamang politiko ay yung mga sinusuportahan ko. Halimbawa, si Leni Robredo, if siya yung most likely iboboto ko pagka hindi tumakbo si Vico. O si Raffy Tulfo. Yan, these are all my biases pagdating sa politics. Pero you are not. Kung hindi kita na-convince, si Sara Duterte pa rin. No hard feelings. Gets nyo ba? Hindi, pero nothing against Nika, yung stand ko. I really respect her stand here. Kasi yan yung sinasabi ng data So, pagalingan na lang yung mga propagandista tulad mo at tulad ko. Maamin naman ako na bias ako pagdating sa mga ganito. 'Di ba? Na galingan natin mag-convince ng tao. Pero kung hindi na sususpend yung inyong freedom of expression, freedom of belief, kung meron kung yung mga iniidolo nyong influencer, political vlogger has a certain bias, it does not. Kanya-kanya pa rin tayo ng paniniwala. And si Nika din, ganun lang. Ang mas maganda lang sa kanya is she's very objective on her take. I wish I was like her. Kaso hindi bias talaga ako I'm so effing biased. At least ako, maamin akong bias ako. Ikaw ba, aamin ka na nagpo-propaganda ka din, Joey? Parehas tayo. Diyos ko naman, Kaya nga kayo gigil na gigil sa akin, Kapwa niya Pilipino. Nika, ikaw nga tinotolerate namin kahit kaplastikan niyang ino-offer mo. Anong kaplastikan niyang ino-offer niya? When did she attack anyone? Di ba? It became personal sa kanila Sa kanya, kaplastika ad hominems, di ba? O yan, political fallacy of nagpa-fallacy na siya, di ba? Ang sinasabi lang ni Nika, it's just, data. Data lang, girl. Huwag mong personalin. Kaplastikan na walang kwenta. So, ganyan siya. Parang bakit biruin mo, nag-post ka ng data, tapos nagalit sila. Di pag nagpo-post pala tayo ng survey results, plastic na yon, di ba? Oh my God.
At saka how do you determine kasi ano yung objective way of identifying if someone is plastic or not dito sa internet? That's literally impossible. Kasi like for example, pwede kang magpakitang tao dati dito. Yung bait-bait mo, bait-baitan ka. And people would believe that, will tend to believe that, and some people won't, diba? So there's no objective way in checking kung sino yung totoo sa hindi. So it's subjective yung pagiging totoo sa hindi, di ba? Hindi na parang ganito lang hindi ko naman pwedeng sabihin na pag nag-real talk ka, real na agad yung sinasabi mo. It doesn't work that way. Talaga. Yung kakipangilinan. May pagka dinikit niya kay yung pink, di ba? Kay hindi naman siya pink eh. Alam mo, nanonood ako sa mga content ni Nika eh. And Nika is very objective sa mga take niya sa politics. Posible pala yun. Sinasabi niya yung mga ills ng ng politics ng Pilipinas, di ba? Diyos ko po. Joey, this is exactly her point eh. Kung titignan mo. The propagandistas are working overtime. This is something na hindi niya na dapat ginawa eh. Kasi sino ba si Nika sa malaking scale ng politics? Hindi nga siya bias towards one candidate. There's really, sa tagal-tagal kong nakikita yung mga TikTok account niya, wala man lang siyang sinabi kung sino yung yung mga sinusuportahan niya hardcore, di ba? And kung babasahin mo mismo yung yung sinabi niya rito, hindi niya naman sinabi na best ang pink dito di ba? Hindi, wala. Sinabi niya lang dito na hindi na DDS yung ruling class. The ruling class is the disenfranchised Filipinos na walang political color. That is why your attention is utmost important right now to people like Joey and myself, di ba? Kasi we are biases towards certain political groups, di ba? You know this. I tell you this every day. Nico David is biased. Ganun talaga. Tuloy. May pagkakakipangilinan. Yung para bagang sila yung pinakamataas na uri na tao na nag-iisip. Wala naman siyang sinabing ganun. Diyos ko, Joey, ano ba yan? Wala siyang sinabi niya. Di ba? Asumera kang frog. Asumera na frog. Oh my God. Oo. Ganun. Wala naman sa itsura. Ala, girl. Una sa lahat, mas maganda sa inyo si Nika. Girl, mas maganda sa inyo si Nika. Sorry tingnan nyo naman yan. She's so super pretty, di ba? Napakaganda niya. Ayos pa yung ipin. Maganda yung buhok. Mukhang naliligo. Di ba? Ikaw, Joey. Maganda ka naman, Joey. Kaso nakakainis ka eh. Naiinis ako sa'yo, girl eh. Bakit naman yung itsura yung babanatan nyo? At sino pa yung maganda kung pangit si Nika? Diyos ko, ikaw maganda? Parang may Milo ka sa kilikila. Joke lang. Yun lang. Yun lang po yung sa akin for today, mga lods.